everyone! Welcome back again to my channel. Si Basha Nidiana, ang tandarang vlogger ng Olayan City, Lanao del Norte. Ayan, so bilo nga pala sa lahat ng aking mga subscribers. Kamusta kayo? Ayan, today is August 7, 2024 and it's Wednesday. Ayan, so today is may i-share lang naman ako sa inyong business tips. Actually, dalawa lamang to na gusto kong i-share sa inyo. And by the way nga pala, thank you so much lahat ng aking mga subscribers. Ayan, sa mga bago kong viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka niya every videos that I uploaded. Lalong-lalo na doon sa mga sinishare nating videos na business tips, business ideas, at business experience na may learnings kayong matutunan. Ayun, so today guys, disclaimer, itong i-share ko sa inyo is I am not an expert, okay? I am not an expert, base lamang ito sa aking mga natutunan, nalalaman, na-research, at saka na-oobserbahan, okay? So dapat as a small business owner at saka as an entrepreneur, lalong-lalo na doon sa mga baguhan na mga business owner, ayan, at saka sa mga nagbabalak magninegosyo, dapat alam nyo ang dalawang business tips na ito. Ayan, kung gusto nyo, ay panoorin nyo na lang. Without any further ado, so number 1, datanian para gumaling ka sa iyong negosyo is dapat marunong kang magbenta. Hindi lang dapat marunong magbenta, dapat magaling ka talagang magbenta. Okay? As a sari-sari store owner, business owner, and entrepreneur, dapat marunong kang magbenta. Balik-balik ta rin man yung negosyo mo, balik-balik ta rin man yung produkto mo, kahit anong mangyari, as a business owner, dapat marunong kang magbenta. Okay? Dapat master mo ang pagbebenta. Okay? Kasi when it comes to business, kahit ano pa yung ino-offer mo is either product or services, marunong ka talagang magbenta. You have to master the art of selling. Kasi may mga ibang mga negosyante, kaya sila nalulugi kasi hindi sila marunong magbenta. May iba din namang mga negosyante na ay hinihintay lang nila na yung mga customer mismo yung lalapit sa kanila para bibili. Which is very wrong, okay? As a business owner, dapat kahit wala ka bang staff, kahit ikaw lang sa sarili mo, alam mo kung paano mo i-market yung negosyo mo, produkto man yan or servicio man yung i-offer mo sa iyong negosyo, alam mo talaga kung paano siya i-market or paano siya i-benta. At saka sa pagbebenta, dapat creative ka din kung paano mo siya i-benta yung produkto or yung servisyo mo, okay? Paano mo siya i-market, di ba? Dapat magre-research ka, meron kang product knowledge, okay? May kakilala ako na sobrang galing talaga magbenta. Ano siya? Kapatid siya nung husband ko. Ang tagalan niya sa negosyo, I think, sobra dekada na, 10 years, sobra 10 years na siyang nagbebenta, guys. Pero, yung negosyo niya is into fuel. Alam niyo ba, hangang-hanga ako sa kanya kasi kahit phone call lang, is nakabenta talaga siya, no? Napapayes talaga niya yung kanyang customer na bibili sa kanya kahit phone call lang. Grabe, di ba? Ang hirap kayo yung magbenta na phone call lang, pero sa kanya, very easy lang talaga. Dati kasi, ano siya, distributor. May-ari din siya ng gasoline station, distributor siya ng mga fuel, dealers, tapos hauler din siya, may mga tanker, into trading din siya, tapos ngayon, into ano na siya, importation of fuel. So, ano na siya, nasa labas na ng bansa yung kanyang negosyo, di ba? Ang galing, di ba? So, dapat talaga, magaling tayo magbenta kasi ang galing-galing niya talaga magbenta. So, sa kanya ko din natutunan kung paano magbenta. Although, iba yung field ng negosyo niya, pero may natutunan din ako sa kanya kung paano magbenta. Although, iba man yung negosyo ko, hindi man sakat yung kaalaman ko na natutunan ko sa kanya, nagre-research din ako, nagbabasa ng mga libro, at saka nanonood ng mga tutorials sa YouTube, mga videos kung paano talaga magbenta. Lalong-lalo na is, sari-sari store at saka aggregate. Lalong-lalo na yung sa aggregate, hindi ko alam kung paano i-market yung aggregate supply. So, what I did is, nagre-research talaga ako. At saka, importante din yun as a seller.
at tayo mga nagbebenta, mga negosyante, dapat meron din tayo alam sa product knowledge kung ano ba yung ating binebenta, kung ano yung ating i-offer doon sa ating customer. So, dapat master the art of selling. Ayan. So, number two is paano mo i-handle ang yung finances. So, dapat as a business owner or as an entrepreneur, dapat marunong ka talaga maghawak ng iyong mga finances. Kasi kahit gaano ka pa kagaling magbenta at ang dami-dami mo ng pera at hindi ka naman marunong maghawak ng iyong mga finances, dyan sa iyong negosyo ay mawawala rin lahat yan. Useless lahat ng iyong kagalingan sa pagbebenta kung hindi ka marunong maghawak ng iyong finances at wala kang disiplina sa paghawak ng pera. Napakagastador mo, bili ka ng bili ng mga hindi naman kinakailangan, hindi ka marunong mag-budget na iyong pera, is mawawala lahat yan ng pinaghirapan mo kung hindi ka talaga marunong mahawak na iyong mga finances, okay? So, as a business owner or as an entrepreneur, dapat meron ka ng mga katangian na yan, yung dalawang katangian na yan, para gumaling ka sa iyong negosyo or gumaling ka sa pagninegosyo. Kasi, itong dalawang to, ang pinaka-importante sa pagninegosyo, yung sales at saka pag-handle na iyong finances. As a business owner, sa pagninegosyo, dapat meron ka talaga ng mga katangian na yan para gumaling ka sa pagninegosyo. Ayan. So, that's it, guys. Na-share ko lang din naman sa inyo, lalong-lalo na dyan sa mga viewers ko na mga small business owner na katulad ko at saka mga bagong mga business owner at saka doon sa mga nagbabalak na magninegosyo ay sana ay may natutunan kayo sa video na to. Ayan. That's it. Na-share ko lang din naman sa inyo, guys. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye. Gracias and happy selling, everyone. Bye.